At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Umani ng kontrobersiyang biglang pag-amin umano ni dating Senate President Vicente Tito Sotto matapos maglabas ng mga dokumentong ebidensya si Senator Rodante Marcoleta sa isang pampublikong pahayag. Ayon sa ulat, nagulat ng publiko nang ipakita ni Marcoleta ang mga umano'y papeles na magpapatunay sa mga irregularidad na kinasasangkutan ni Sotto noong siya pa ang nanunungkulan sa Senado. Sa nasabing pagdinig, mariing tinanong ni Marcoleta ang dating leader ng Senado tungkol sa isang proyektong na sinasabing may anomalya sa pondo. Habang nagsasalita si Marcoleta, tila hindi nakapagsalita agad si Sotto at napilitang magpaliwanag sa harap ng media. Ayon sa ilang saksi, aminado daw si Sotto na may mga ilang pagkukulang sa kanyang termino, ngunit itinanggi niyang may kinalaman ito sa katiwalian. Samantala, umani ng iba't ibang reaksyon sa social media ang naturang pag-amin at pagsisiwalat ng ebidensya. May mga netizens na pumuri kay Marcoleta sa kanyang tapang, habang ilan naman ay naniniwalang politikal lamang ang motibo ng issue. Sa kabila ng mga haka-haka, nanindigan si Marcoleta na handa siyang magsumite ng lahat ng dokumento sa Senado upang mapatunayan ang kanyang mga pahayag. Sa ngayon, hinihintay ng publiko ang opisyal na tugon ni Sotto sa mga inilabas na ebidensya. Ayon sa kanyang kampo, nakahanda umano silang maglabas ng opisyal na pahayag at magpakita rin ng sariling mga dokumento para ipagtangkol ang kanilang panig. Patuloy pa rin umiinit ang sitwasyon at inaasang mas maraming revelasyon ang ilalabas sa mga susunod na araw. At yan nga ang mabalitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Hindi siya empleyado doon. Pinipilit mo, tanga ka talaga. May katangahan ka, sir, o pinanganak kang tanga? Tanong lang. Ngayon, ikaw ang pinagpimpiesta ng buong Pilipinas. Meron na tayong pambasang bobo si Gadon. Meron din tayong pambasang tanga. Ayan, hindi ko alam ang pangalan. Nakikipagdebate ka pa sa akin eh. Akala ko ba, magtatanong ka lang. Nagtatanong din po kami, pero ipo-point out ko rin po yung Kapag argument sinasabi namin mo kasi dito. delikadesa, parang may connection ako eh. Wala nga eh. Naintindihan mo yun? Sige sir, salamat na lang po. Tanga. Oh, inabot ko pa yun, Sen. Inabot ko pa yun. Ay, tanga. Inabot ko pa yun. At tanga. Nagsabing hindi rin po ako takot kay Speaker Martin Romualdez. Bukod kay Senador Chis Escudero, may nagsalita na rin? Meron din po. Ba? Pagkatapos kasi ng privilege speech ni Senator Chis, ay meron pa pong isang senador ang tumindig din po sa plenaryo. Ba? At ito po naman ay sa katauhan ni Senador Rodante Marcoleta. Talaga? Gusto mong mapakinggan? Sige. Okay. I like this, guys. Para sila dos photos talaga. Talaga? Huwag po kayong magatubiling mag-subscribe sa Saganang Mamamayan, ha? Ako, nakasubscribe na yata dyan, eh. Parang sila lang ang sinubscribe ko, eh. Saganang Mamamayan, mabuhay kayo. Long live Saganang Mamamayan. Number 1 fans po ninyo, Reaction TV PH. Huwag po kayong magkatubili, mag-subscribe po kayo. Saganang Mamamayan, huwag na po kayong manood ng... hindi po ako iglesia, ha? Huwag na po kayong manood kung sa mga fake news channel. Diyan lang tayo sa Saganang Mamamayan. Tunay na balita, walang kinikilingan. Merong pinoprotektahan yung kanilang vitamin C. Vitamin C ba yun? Basta Saganang Mamamayan lang tayo. All the way. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Senador Rodante Marcoleta. Dante Marcoleta is recognized. Marami pong salamat, Mr. President. Ako po ay tumatayo ngayon para sa isang usaping pampersonal at pangkalahatang pribilehyo. Ginoong Pangulo, ang gulo-gulo na po natin. Ito pong huling pagdinig sa Blue Ribbon Committee na kung saan ay lumabas po ang isang testigo na nagngangalang Master Sergeant Orly Gutesa. Ako
ako po ay nabansagan na kulang po sa kortesiya. Para sa akin po ay hindi po tama na nagpapasaringan po tayo ng ganun. Iisa po ang ating layunin. Hindi po tayo magkakalaban sa layunin na matuntun po natin ang pinaka-problema kung bakit nasadlag po ang ating bansa sa ganitong kalagayan. Hindi ko naman po kasalanan ako po'y hanapin ni Sergeant Gutesa. Hindi ko po siya kilala eh. Hindi ko po kasalanan kung ako po ang hinanap niya at hindi iba. Nung pong makita ko po yung kanyang salaysay, ang sabi ko lamang po sa kanya ay, kung malakas ang loob mo talaga at naniniwala kang dapat mong gawin ito para sa iyong bansa, dalawa lang ang pwede mong gawin para sa akin. Ipanotaryo mo yan, at kung malakas ang loob mo bukas ng umaga bago mag-alas 9, kailangan nandun ka na sa Senado. Alam po yung notaryo, para sa akin lang po yun eh. Gusto ko lamang siyang testingin kung talagang totoo nga ang kanyang mga gustong banggitin. Ang pinakamahalaga po ay haharap siya, tatayo, at susumpa sa kalagitnaan ng pagdinig. At doon ay pakikinggan natin. At doon ay sama-sama natin siyang i-interpolate. Tatanungin. Nakita naman po ninyo kung paano niya sinasagot ang bawat tanong. Walang pag-aalinlangan. Siya lamang po ang natatangi na testigo na kumonekta sa pangalan ni Saldico at Martin Romualdez. Wala nang iba. Ngayon po siya ay naharap sa napakaraming pasaring din. Bakit po ako ay walang kortesiya? Hindi po ba ako ay humingi ng panahon sapagat hindi ko naman po alam kung talagang darating siya nung araw na yon, kaya hindi na po ako nagsabi. Gusto ko talagang paniwala ang darating siya. Dumating nga po siya, kaya ako siya inilabas. Pero kung pag-uusapan po ay kortesiya, balikan po natin ang mga nangyari. Nung ako po ay chairman pa ng Blue Ribbon Committee, nagkaroon po ng pagdinig. Unang pagdinig ay August 19, 2025. Isang araw bago po nagkaroon ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee, ang ating pong kasama, si Senator Lacson, ay nagkaroon po ng posting. Sa Twitter yata ito, hindi po ako sanay dito eh. Babasahin ko po, August 20, 2025. The Senate Blue Ribbon Committee hearing yesterday is akin to the cart going ahead of the horse. Had the cart waited one day, it would not have missed the details of the truth about the many substandard ghost projects and more that will be exposed in my privileged speech today. Yun po ba ay courtesy din? Sa akin pong palagay, hindi dapat po nagkaroon ng ganitong pagpapasaring. Alam ko po ba kung sino-sino ang tatayo para mag-deliver ng privileged speech? Matagal ko na pong sinabi noon kung kailan po ang pagdinig. Wala po akong itinago. Ngunit kung sasabihin na kung naghintay kami ng isang araw, ay mas marami pa sanang mga detalye at katotohanan ang naihayag. Hindi po ba sinabi ko sa inyo noon, mismong Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang nagbigay sa akin ng USB na nandun po lahat ang mga proyektong pinaghihinala na ghost projects? Ayaw ko lamang pong ilabas ng isa-isa sapagkat sa aking pagkakaalam noon, Ginoong Pangulo, mali din po yung binigay na mga coordinates sapagkat ang pinagbasihan nila yung MYPS, hindi yung PCMA, na palagi ko pong binabanggit. Sa mga kahit na po yung mga binanggit na projects ng ating kasama, salig po sa mga maling coordination eh. At saka konti lang, pinili lang
Nagkataon lang po maganda nga talagang pagkakapresent sapagkat kulang na lang po yung cinematography at saka screenplay. Kung meron pa lang sanang sound effects, baka nandun yun Huwag po sanang ganun magpasaringan tayo. Iisa po ang layunin natin dito Yung matukoy natin kung sino ang merong utak dito. Na ngayon po ay unti-unti na pong naihayag. Sino bang natatakot kay Martin Romualdez? Marami po siguro dito sa kapulungan ito. Pero hindi ako natatakot kay Martin Romualdez. Ngayon po, kino-question po yung notarization ng statement ni Gutesa. Dahil yung babae po... Dali, papakita kasi yung ano dyan, yung... Yung kanyang signature. Yung kanyang pirma. Nandyan po ba yung assistant natin para ipakita po natin? Ayan po yung huling bahagi ng dokumentong ninotaryo dun sa opisina ng abogadang babae na ngayon ay tinatalikuran niya ang kanyang pirma. Doon sa right side po, ayan po yung ninotaryo sa dokumento ni Gutesa. Yung kaliwa po ay iba pong dokumento. Tingnan po ninyo yung pagkakahawig. Ibig po ba ninyong sabihin, Ginoong Pangulo, yun pong notarial details, na yun po yung kulay blue, na kung saan nandyan yung PTR, nandyan po yung MCLE number, nandyan po yung kanyang roll number, ang kanyang address. Nakuha po ba ni Gutesa mula sa opisina ng abogada at in-stamp niya? Pagkatapos po yung detalye na nasa bandang kaliwa na kung saan makikita nyo document number, page number, book number, series of 2025. Makukuha po ba ni Gutesa mula sa libro, mula sa notarial register ng abogado? Paano niya makukuha? Tingnan po ninyo yung kabila, ganun din. Bakit po natin hahanapan ngayon si Gutesa at sasabihin pa natin dahil lamang tinalikuran ng babaeng nagnotaryo ang kanyang pirma? Pangkaraniwan na po kasi, Ginoong Pangulo, kahit pumunta kayo sa maraming lugar na kung saan nagnotaryo, hindi nyo po makikita ron ang abogado. Iaabot nyo lang sa kanyang papel ninyo, pagkatapos isosoli niya sa iyo, pagkatapos nyo magbayad. Itatanong po ba ni Ginoong Gutesa, bago siya umalis, tatanungin po ba niya doon sa babaeng kausap niya kung sino man yun, Madam, kayo po bang may pirma nito? Wala pong ganun Ngayon, kung tatalikuran po ng abogado na yon ang kanyang pirma, ako na po mismo ang magdidirect ng prosecution sa kanya para ma-disbar siya sapagkat ginagamit po niya yung opisina na yon. Pakita po ba natin, pwede po nating ipakita yung opisina, yung kanya, ayan po yung kanyang lugar. Ang opisina po niya ay sa Ermita, ngunit yan po ay ginagamit niyang address. Ayan po makikita ninyo. Notary Public 24/7. Ibig niyo sabihin, nandyan at hindi na natutulog yung abogado na yan. Sigurado meron isang tao dyan na pumipirma. At ginagaya na lamang nung kanyang staff o secretary yung pirma niya. Ganyan po palagi. Kalakaran, ngunit hindi tama. Sapagkat sa batas po ng notaryo, kailangan nakaharap po yung magnunotaryo sa nagpapanotaryo. Bakit po niya ngayon sinabi na hindi niya pirma yon? Maring hindi niya pirma, ngunit tinayaan niya kung sino man ang taong yon na ipirma yung dokumento. Kagaya po ng nasabi ko, naging academic na po yung notaryo sapagkat ang tao ay tumayo sa ating kapulungan. Secretary Remulla. Yes, sir. Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. Yes, sir. Yes, sir. Reaction. PBBS nagbabalik. Reaction.
Napakaganda po naman pag-uusapan natin yung mga reaksyon. Mantagin po ninyo, si Katonyeta nagko-complain kapag natanggal ang Pangulo, ang susunod ay ang Vice Presidente, si Vice President Sara Duterte. Pinalitan natin si Ferdinand Edralin Marcos noong araw ni Cory Aquino. Anong nangyari sa atin? Noong pinalitan natin si ERAP, si GMA, anong nangyari sa atin? Baka ang hinihingi natin, akala natin makabubuti, pero sa bandang dulo, lalo pa pala tayong mapapasama. Mapapasama? Gago ka ba? Tanong lang. Oy, Katonyeta, gago ka ba? Tanong lang. Ikukumpara mo si Cory Aquino kay Sara Duterte? Ikukumpara mo si GMA kay Sara Duterte? Oy, may resibo yan. May napatunayan sa Davao yan. Tsaka Duterte yan. Oo. Duterte yan. Ano nangyari kay Cory? Naging puppet? Anong nangyari kay GMA? Elo Garci. Kay Sara hindi pwede ang korupsyon. Gusto mo ang presidente mo bangag? Hoy, Katonyeta, kinakausap kita, makinig ka. Gusto mo ang presidente mo nagko-cocaine? Hindi ako nagsabi niya na ang Pangulong Duterte. Ba't ayaw niya magpo-political test dahil addict siya? Ikaw naman, Katonyeta, kung nakinabang ka sa kanila, halimbawa lang, kung ikaw ay nakinabang sa kanila, naiintindihan ka namin. Naiintindihan ka namin na pinaglalaban mo sila. Kung nakinabang ka sa mga Marcoses, sa best friend mong si Lisa Palaka, naiintindihan kita, Antonieta. Naiintindihan kita. Pero wag ka nang umaknak. Wala naman say-say, ngak-ngak mo eh. Ayaw mo Duterte, bakit ayaw mo Duterte? Dahil hindi mo pinapakinabangan? Korap ka rin ba? Korap ka rin, hindi. Baka yung pakinabang na binigay sa'yo, galing sa nakaw yun, ha? De, tanong lang ha, hindi ko sinabing nakinabang ka sa kanila. Nakinabang ka ba sa mga Marcoses? Ilang milyon? Bilyon? O milyon lang? Okay. Tantanan na si Katonyeta. Ano mo si Katonyeta bumabanat eh. Magsisi ka na, Katonyeta. Mali ang sinamaang mong barkada. Ay, si Katonyeta. Naku po. Hindi po, tapos na po tayo dyan. Slowly. Tapos na po tayo dyan. Naka-line up pa sila dito. I have to hold it though. Why not? You know what? We'll have the next question, please. If you can follow the rule though. Ayaw po nilang magsalita si Marlica kay Trililing. Takot na takot si Bading. Ay, Bading. Si Trililing ba isang Bading? Oy, Trililing, may Bading ka ba, Bading? Ba't takot na takot ka kay Marlica? Tingnan mo natin. Ayaw, ayun, si Trililing ngayon, Si Trililing, si Duterte daw, not a hero. Ikaw ano ka? Kaning lamig, gulol. I have to hold it though. Why not? You know what? We'll have the next question, please. If you can follow the rule though. Okay, guys, go ahead. Sige na, follow the rule. Go ahead. There is a rule. Okay, yeah. Hold down. Yeah, go ahead. Hindi man lang tumayo si Trililing, sinabi niya, ayaan niyo siya. Ayaan niyo siya magtanong sa akin. Ayaan niyo. Free speech yan. Demokrasya, ayaan niyo siya magtanong. Inutusan niya itong kalbo na to. Pigilan mo yan. Talakera yan. Ay, takot po sila kay Marlica. Oy, Trililing, si Marlica lang palang katapat mo eh. Hold on now. I have to see the senator. Okay, go ahead. Go. Easy. Go Can we now. have the next question, please? No, she's asking a question. Go ahead, please. Go ahead. I'll talk to you first. I have the right. Don't ever touch me. Don't ever touch me. Security first. Security. I know my right. Tingnan po ninyo si Trililing, nanonood si Trililing. Takot na takot siya matanong. Tatanong lang naman sa'yo, Trililing eh. May Trililing ka ba o talagang Trililing ka? Bakla ka ba, Trililing?
statement the senator. I listened to him. Go ahead. You are Okay, what's your question? responsible. Okay, what's your question? Go away. You see, Please go away. everyone agrees that somebody holds the mic. Okay, I That's go. the point. Go away. I'm gonna ask a question. Okay. Go away. Go away. Can you ask that? Go ahead. I'm not touching. I won't touch it. Then get out. Get So what's the out. question again? Okay, go Get ahead. out. Get out. Okay, step up. One step. Just one step now. Nasyak si Trililing, nasyak. Si Kaning Lamig. Si ano yan eh, si anong tawag doon? Yung ano ba yun, yung nagkudeta yata yan? Sumuko. Oh. Tapos sinagip siya ni Abnoy. One step. One step first. One step first. Go ahead. Okay, next one. I want to see him. Stop. Okay, go ahead. Yeah, go ahead. Yeah. Okay, start. Grabe yun. Ginulo sila ni Marlica. O bakit naman gagawa ng usap ang... Hoy, meron na po tayong pambasang tanga. Meron tayong pambasang bobo. Kani-kanina lang ipinanganak ang isang pambasang tanga. Hindi ko alam ang pangalan nito eh. Tanga daw eh, tanga. Pagka po ninyo pambasang tanga ng Pilipinas. bakit naman gagawa ng usap ang asawa ko? Para lang makakuha sila ng ipupukol sa akin? Pero hindi Ganyan ho, nakarumi. hindi ho ba dapat Senator manggaling din sa inyo ang delikadesa na yung asawa ko ano nito kumbaga nagsiservisyo dito, meron siyang kumbaga transaksyon dito, hindi kaya marapat na ako dumistansya muna. Sino? Sino distansya? Kayo po dito sa ginagawang investigasyon sa Bakit? Senado. Meron ba akong kinalaman dun sa mga insurance companies? Delikadesa nga po, Senator, kasi misis nyo po yung naandun. Siyempre may kukunik-kunik na huyan. Kung ganyan kayong mag-conclude, independent nga eh. Kaya tinatanong ko nga sa inyo kanina kung naiintindihan ninyo eh. Kaya nga po nagtatanong din kami, delikadesa din ho yung binabanggit namin dito. Hindi Wala na po ba pinag-uusapan tayong ng ganun? delikadesa dahil wala akong connection doon. Ang asawa ko, independent. Yun nga po, asawa nyo yun eh. Nakikipagdebate ka pa sa akin eh. Akala ko ba, magtatanong ka lang. Nagtatanong din po kami, pero ipo-point out ko rin po yung Kapag argumento sinasabi namin mo kasi dito. delikadesa, parang may connection ako eh. Wala nga eh. Naintindihan mo yun? Sige sir, salamat na lang po. Tanga. Oh, inabot ko pa yun, Sen. Ay, tanga mo! Ha? Bobo ka. Nangihina ako sa kabobohan mo. Meron po siguro talagang mga tao pinanganak na tanga. Pinapaliwanag ni Senator Marcoleta, anong delikadesa? Anong kinalaman ko sa mga yung mga insurance? Anong kinalaman ko doon? Yung asawa ko, independent nga, naiintindihan mo independent? Walang connection doon. Delikadesa pa rin. Wala nga connection eh. Naglabas na po ng statement ng Stronghold. Naglabas na ng statement. This is in response to the recent misleading and unfounded public statements made by Billionaire News regarding Stronghold Insurance Company, Incorporation and Miss Edna Marcoleta. For the past 65 years in the insurance industry, Stronghold Insurance has always upheld the highest standards of integrity, transparency, and accountability in all the operation. We have always been committed to protect, to serve, wag na natin tapusin, English eh. Basta importante doon, wala siyang koneksyon. Pinipilit pa ng pambasang tanga na may koneksyon, independent nga ang kulit mo, tanga ka talaga, tanga. Parang kamukha niya anong pangalan noon? Parang kamukha niya eh. Parang may kahawig niya eh. Parang kahawig niya eh. Parang kahawig niya oh. Parang kahawig niya si Remula eh oh. Parang kahawig niya si Remula, di ba? Bakit naman gagawa ng usap ang asawa ko? Para lang makakuha sila ng ipupukol sa akin?
Pero hindi Hindi ho, nakarumi. hindi ho ba dapat, Senator, manggaling din sa inyo ang delikadesa na, uy, yung asawa ko, ano nito eh, kumbaga nagsiservisyo dito, meron siyang, kumbaga, transaksyon dito, hindi kaya marapat na ako dumistansya muna. Sino? Sino di distansya? Kayo po, dito sa ginagawang investigasyon, Gusto nilang dumistansya si Senator Marcoleta sa ginagawang investigasyon. Ngayon, pupunta daw ito sa Ethics Committee ng Senado. Oo, di ba? Tinawag ka na tanga. Wala sa record yun, ha? Nasa record na yan. Meron na po tayo pambasang bobo. Meron pa tayo pambasang tanga. sa Senado. Meron ba akong kinalaman dun sa mga insurance companies? Delikadesa nga po, Senator, kasi misis nyo po yung nandun. Hindi siya objective eh, di ba? Ano klase